Dito sa domain, delegate control tawag doon. Next. Sabayan nyo ako para ma-feel ninyo. Para pag ginawa ninyo, uy, pwede yun. Wala siyang ginawa kundi start lang ng mga virtual machine. Mga ganun. Ito, sa Active Directory. Type nyo dsa.msc. Domain. Punta kayo sa domain. Okay, nandito na ba lahat? Hindi ito graph Active Directory lang. Delegate control. Okay. Next. Sino yung gusto niyong user na taga-reset lang ng password? Kung nga si Anderson, yan, select niyo lang. Pero ideally, group dapat, the whole group, no? Next. So, he can only reset user password. Yun. Specific lang, ano? Or, a-assign mo dun sa outsource team member, modify membership a group, or taga-join lang siya. Okay? Sabihin natin, taga-reset lang siya, taga-reset. Si Anderson. Okay? Next. Next. Yun. So, walang power si Anderson kundi mag-reset lang ng password. Sa domain, punta ka sa Active Directory domain. Tapos right-click sa Contoso domain. Okay. What else? Ano pa ba? Um,
Next is the jump server. So ideally, you don't directly connect sa Active Directory. Hindi pwede. Kailangan meron isang host na naka-install lahat ng tools doon, no, to set up yung remote desktop. So gagawin mo, install ka na isang Hyper-V or kahit ano, virtual machine. Tapos admin lang talaga siya. So yung ADM1 natin, dapat walang Active Directory yun. Walang application, no, for security reason. So by design, pag tingin nyo dito sa VM natin, di ba meron tayong ADM1? So dito lang lahat dapat, no? Kaya nga meron siyang tool. Nilagyan natin siya ng tool. Okay, so we can manage everything from here. So usually, so how do you manage? Usually, go sa server manager, all servers. Puro remote lang tayo. Let's say, naghang yung server 1. Di pwede ka mag-restart, no? Pag connected na, hindi pa connected na. Yun. Domain controller 1. Let's say, hindi nag-authenticate, di ba? Reboot mo. Okay? Pwede rin mag-launch ng Active Directory directly from DC1. Kasi when you type dito, hindi nyo alam, saan kayo nakakonect? Diba? So gusto ko mag-connect sa domain controller 1. Ito. Yan. So ito yung Active Directory sa domain controller 1. Ando na si Seattle. Let's connect sa domain controller server 1 naman. Okay, dalawa na. Okay, pero so ito server 1, ito DC1. Server 1, DC1. Sa Seattle, gagawa ko ng isang user. No? Sabihin natin, Andrea Brillantes. Andrea. Okay? And then password yun as is. Next. Finish. So created na dito. Ngayon, let's quickly check, refresh. Ayun kagad. Nag-sync up kagad si Andrea. Automatic, di ba? On the fly, nag-sync up. Didelete ko si Andrea. Server 1 to ah. Titignan natin sa DC1. Ayan siya, refresh. Refresh. Uy, ba't di ma-delete? Gano'n, di ba? May delay. Uy, ayaw, sir. Dinilit ko na dito. Pero di na, ayaw ma-delete. Ah, gano'n. So, meron din synchronization delay. May mga delay yan. Pero eventually, mawawala din yan. O yun, nawala na. May delay lang siya. Sa tatlo kasi yung DC natin, nag-uusap yan. Nag-uusap-usap yan. Okay, pero ayan, malinis, nagsisync up, di ba? Ngayon sa cloud, tanong sa cloud, nagsync up ba sa cloud? Hindi pa. Ang tagal pa niyan. So ayan na nga. Pansinin niyo yung jump server natin, ADM1. So by design, lahat ng tools dapat kakabit nyo. Lalagyan nyo ng PowerShell. So di ba kanina nag-install tayo ng mga tools. Kasi hindi yan AD, hindi yan AD. Wala siyang PowerShell. So that's why dun sa Lab 1, nag-run tayo ng mga install PowerShell, install tool. Balikan natin yung 1. Ito yung 1, di ba? Ang dami nating in-install. Ito, install Windows feature, remote server admin tool, PowerShell, Active Directory, Admin Center, ADDS tool. Ang dami, di ba? Okay. Kung laptop nyo to, gusto nyo i-manage, pwede nyo i-install to. Gusto connect na lang yun sa AD. Tingnan natin paano install to. ADM1. Ay, ba't hindi ako makapag-copy-paste? Nawala yung copy-paste ko. So, gagawa tayo. Sige, gawa tayo ng tool natin. Mas gusto ko ICE pag nawala yung copy-paste ko. So, how do you build up a program? Yeah, so, gagawa tayo ng program na. So, let's say, rewrite na tayo ng program. Sabihin natin na Um, this program will install all the admin tools in Jumpbox. Ganon, no?
So, ang command lang naman, install Windows feature. Ngayon, anong mga feature yung install natin? So, hanap tayo. So, we need to find the feature we would like to install. So, anong command to check? Get Windows feature. Tapos, redirect yung output sa T. Ganun lang. Done. So, buksan mo yung T na output. So, ito yung mga features. Okay? Kung gusto i-install Active Directory, the command is, the name is AD domain. No? When you see X, meaning installed, installed, installed. Eh, gusto ko yung RSAT. So, Alt-E-F-R-S-A-T. Yun. Lahat ng remote server admin tools. So, pwede isang RSAT lang, pero ang dami niyan. Kahit hindi kailangan na-install na. Hindi good practice. Gusto ko lang yung related sa Active Directory. So, paano nyo malalaman yun? So, meron ditong RSAT tool. Ayan, ito. Anything na ito. Ito yung Active Directory. Yan lang yun. Copy nyo to. Punta kayo sa shell. Um, Control B. Yan lang. Ayan. So, you can install to. Lahat may install. Or you can be selective. Ako gusto ko lang PowerShell and AD tool and admin center. Yun lang. So, PowerShell. Ano pa? PowerShell. Admin center. And RSAT tools. Yan, ganun. So, ganun mag-build up na. So, lagyan nyo lang ng separation. Comma. Ganun lang. Tapos, comma ulit. So, this will install locally. And delete nyo na ito. Okay, so run nyo na to. Pero na-install na natin ito. Na-install na natin. Ano yan? Success lahat yan. See through. Na-install na yan eh. Kung gusto nyo i-install sa saan ba to? Server 1, di punta lang kayo, server manager, server 1, Windows PowerShell. So, check nyo kung server 1 talaga. Install nyo. Ayan. Tapos na-install na. Ganun lang. No? So, meron ka ng jump server. Andito na lahat ng tools. So, ano difference ba nun? Ano yung tsura nun? Pag ginanon mo, ang daming tool. Ayan, no? Admin Center. Pwede nyo launch sa jump box. Hindi lang yun. Sites and services. DNS. Pati DNS, mamamanage nyo na to. Na? Andito lahat ng tool. Ano pa? Ang dami. If yung AD hindi nagre-replicate, rep admin naman. To test yung network domain, sorry, to manage directory. Ito yung mga old directory. So, na doon. So, may tool ka na. Jump box na siya. Okay? Any question about the jump box? So, we just created a secure admin. No? Lahat isolated lang sa isang server. No? Hindi palipat-lipat. No? Noong unang panahon kasi pa isa-isa. Diba? So, ito, using jump server. Andiyan na lahat. No? Central point of administration. Okay, any question? Any question? Silab na natin si 3. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Problema ko ba di ko ma-paste? Parang pinahirapan ako lalo. Ganda sana kung mape-paste mo to dito sa desktop. Oh. Sa ADM1 lang, kahit ADM1 lang. Bakit ayaw? Nawala. Nireboot ko lang. Nawala yung permission ko. Ay, pwede. SBR1. Okay, so dito na lang ako magra-run. Dadayain na natin. Okay. So, ICE. Bukas tayo ICE. Ay, hindi ako nag-admin. So, dapat admin yan. Admin. Ulit-ulit. Run as admin. Tara. So, dito, install natin yung tool. Kung nga rin, jump box. Pero dapat sa ADM1, ha? Kayo nakakapag-copy-paste ba kayo? Ayun. Ewan ko ba't wala yung sa akin? May nagsasabotage sa akin. So, step 1, lagin sa ADM1. ADM1 kayo, ha? Tapos, download nyo tong Windows Admin Center. Web admin to.
So, rarun nyo lang to, start bit transfer meaning down.